Attorney Harry Roque, mga sangkay nagtatago na nga ba? Dahil ngayon hinahagilap na po siya ng ating otoridad. So hello, what's up mga sangkay? This is me, I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin. Itong usapin patungkol po sa dito kay Harry Roque, mga sangkay, na kung saan mukhang nagtatago na. No, parang si Pastor Kibuloy na naman po ito, mga sangkay. Pinapahanap na po ito dahil nga po, ito, pag-usapan po natin. But anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. I-click nyo lamang po yung subscribe button sa ibaba, i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito kasi yung balita, mga sangkay. Ayon po sa report, aresto na daw po itong si Harry Roque. Pinapahanap na po. Okay, ayon po dito, Attorney Roque, hinahanap na ng law enforcement agency. Nako po. Tuloy-tuloy yung malalaking problema, mga sangkay, ng mga kakampi ni dating Pangulong Duterte dahil nga po sa pagiging anti-government, nasilipan na po ng mas marami pang butas, lalong-lalo na ang involvement po, mga sangkay, dito sa usapang pogo. Inalerto na ng House of Representatives ang law enforcement agencies upang hanapin at ipatupad ang contempt order laban kay Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration. Pangalawang beses na na-cite in contempt si Attorney Roque ng House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi pagsusumite ng financial documents nito kaugnay ng kanyang korporasyon. Nako. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, na ipadala na sa opisina ng abogado ang contempt citation at inalerto na rin ang mga otoridad kaugnay ng arrest order ng Quadcom. Nako po. Ayan na nga pong sinasabi natin, mga sangkay. Talagang naghanap ng problema itong si Harry Roque. Nung una, mga sangkay, ano pa to pumapalag pa po sila ng una. Banat ng banat sa pamahalaan. Ngayong nasilip na, mga sangkay, yung mga kabalbalan, ayaw na pong magbigay ng mga impormasyon, ayaw magpakita, mga sangkay. At eto ngayon ay hinahagilap na. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya Cannot be located. Nako, ayun na nga po. Wala siya. Cannot be located. So, anong ibig sabihin po na ito? Ibig sabihin ba, mga sangkay, nasa ilalim na rin ng lupa si Attorney Harry Roque at nagtatago na, mga sangkay. Naku, mukhang maghuhukay na naman yung mga pulis natin. Maghuhukay na naman po yung mga kapulisan natin na ito. Hindi, kasi sabi po dito, it was already served sa law firm niya. Pero wala siya Cannot be located. So, ibig sabihin, mga sangkay, nakakapagtago na po ngayon si Harry Roque. Ngayon, good luck kay Harry Roque, mga sangkay. Ayan o. So, ini-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Naku po. Bad news kay Harry Roque. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Hinamo naman ni House Committee on Dangerous Drugs, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, si Attorney Harry Roque. Ayan, ano kaya ang paghahamon? Ito ay matapos igiit ng abogado na maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay nito. Hindi na rin ito dadalo sa mga pagdinig ng 4-house panel at tinawag na kangaroo court ang Quadcom. Nako, wala na yan, mga sangkay. Yan, ginagamitan na po. Siyempre, lawyer po yan si Harry Roque. Mautak yan. Mautak at mautak po yan. Subalit, ang tanong dyan, mga sangkay, uubra kaya o magiging kagaya po si Attorney Harry Roque kay Pastor Kibuloy na magtatago na naman, mga sangkay? Eto, lalaki pa ang problema niya dyan. Hindi lang yan. Lalaki pa po talaga yan. Naku, paano na makakapag-dance-dance si Harry Roque niyan? Paano na ang mga ginagawa nilang maisog, mga sangkay, kung ganito na ang nangyayari, di ba? The fact that he attended twice
And during that meeting that he attended, he volunteered to submit all these documents. Bakit kasi ayaw mag-submit ng documents? May tinatago ba si Harry Roque? My goodness. May tinatago ba si Harry Roque na ayaw po niyang malaman ng sambayan ng Pilipino na baka mabukay-kay sa mismong hearing? Sa House pa naman mga sangkay, nandun yung mga matatalino. Hindi po tulad dun sa Senado, mga sangkay na puro chismisan lamang. Dito talagang may mga dokumento na gusto silang makita. Kaya nagtatago. My goodness. He is now invoking a lot of kung ano-anong sinasabi niya. Yung right of the people to access information on matters of public interest prevails over the right to privacy. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng anong ebidensya. Kung sa tingin nila meron na huli na bagdabatas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Ayan na, mga sangkay. Ayan na. Ayan na, sinasabi natin. Ginagamitan na po, mga sangkay, ng utak ng gulang nitong si Harry Roque. Siyempre, lawyer po yan. Diba? Magaling na lawyer. Aminado naman tayo doon. Si Harry Roque ay isa sa mga magagaling na lawyer dito sa ating bansa. Ngayon, mga sangkay, hindi daw niya, kumbaga, hindi niya kailangan umatin doon. Kasi kung may ebidensya sila, isubmit nila sa korte. Hindi daw doon ang proper forum. Hindi din, mga sangkay. May karapatan din po na magpatawag ang Kongreso. May karapatan pa rin, mga sangkay. Kasi doon ka nga unang titingnan kung talagang may ginawang kang kalukuhan eh. Siyempre, involved dito. Karapatan din ng sambayan ng Pilipino na malaman ang totoo tungkol dyan. Totoo naman na ang korte po ay isa sa, yun talaga yung pinaka-proper place to tackle this issue, mga sangkay. Pero, ngayon kasi na binubukay-kay pa ng Kongreso ang lahat ng ito, kailangan pa rin ni Harry Roque dumalo, sumagot sa mga tanong. Maliban na lamang kung may ginagawa po siyang o mayroon po siyang ginawang sekreto na ayaw po niyang mabukay-kay doon sa Kongreso. Diba? Ang po talagang Office of the Prosecutor, mayroong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Isinasangkot si Roque sa kontrobersya sa Pogo matapos na samahan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation si Cassandra Ong, incorporator ng Whirlwind Corporation, upang resolbahin ang mga isyung may kaugnayan sa Lucky South 99. Samantala, dahil sa humanitarian considerations, pinayagan ng Quadcom na isama ni retired police officer Royina Garma ang anak sa House Detention Center. Umapela si Garma sa Quadcom matapos itong isight in contempt dahil sa umano'y pag-iwas nitong sumagot sa mga tanong ng mga kongresista. Isinasangkot si Garma sa kill order laban sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison. Okay, yan po yung nabalitaan natin nga, mga sangkay. Yung nagsalita, mga 3 Chinese to na pinatumba. Tapos iniuugnay dyan si dating Pangulong Duterte. Penal Farm noong August 2016. Itinanggi ito ni Garma sa pagdinig. Dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO si Garma sa ilalim ng Duterte administration. Okay, so balik tayo kay Harry Roque, no? Ano na ang gagawin ni Harry Roque ngayon, mga sangkay, na hinahagilap na po siya? Sa tingin nyo ba, andun na naman si Harry Roque sa ilalim ng lupa? Nandun na naman si Harry Roque sa bunker. Mukhang maghuhukay na naman. Part 2 ito. Itong kapulisan natin, mga sangkay, hahanapin na naman po siya eh. Naku po, sigurado, mga sangkay. Mautak yan si Harry Roque, hindi po nila mababasta-basta yan. Naku, pero ang masama dyan, mga sangkay, siyempre, ngayong hahanapin po talaga, tahanapin po siya ng mga yan. So hanggang saang lugar magtatago si Harry Roque?
Alright, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Dyan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.